Kumusta kaibigan? Isa na namang ma-action na pelikula ang ating itatambok sa videong ito. Ito ay kwento ng dating CIA agent na naisipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit pala isipan sa kanya kung sino talaga ang may gawa nito. At nagulat siya nang malaman niya kung sino ang mga salarin. Siguradong magugustuhan mo ang movie na ito kaibigan dahil sa napakagandang twist ng kwento na ito. Halina't ating panoorin. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang pelikula sa loob ng isang tren na patungong Istanbul. Makikita ang isang lalaking Muslim na may mahabang balbas at may sombrero na nagbabasa ng isang libro. Pero ang totoo, isang pamilya ang kanina pa niyang pinagmamasdan. Ang pamilya ay kinabibilangan ng ama, ina at isang anak na batang babae. Ang lalaking Muslim naman ay nagngangalang Robert McCall na nagpapanggap na isang ordinaryong tao. Konting flashback tayo kaibigan. Ang totoo ay isa siyang malupit na hitman at dating CIA na pineke ang kanyang pagkamatay upang magbagong buhay. Ngunit hindi naging madali para sa kanya ang magkaroon ng simpleng buhay, kaya ipinagpatuloy na lamang nito ang kanyang pagtulong sa kapwa bilang the equalizer. Balik tayo sa eksena. Maya-maya ay tumayo ang ama para pumunta sa dining car. Sinundan ito ni Robert at nakipag-usap siya sa lalaki. Habang sila ay nag-uusap, tinanong siya ng lalaki kung ano ang kanyang layunin papunta sa kanilang bansa. Sinagot naman siya ni Robert at sinabi nito na siya ay narito upang hanapin ng isang lalaking Turko na nagpakasal sa isang babaeng Amerikano at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Dagdag pa nito na ang ama ay isang mapang-abusong lalaki na pinilit na kinuha at dinala ang anak na babae sa Turkey. Nang marinig ito ng lalaki, alam niyang siya ang tinutukoy ni Robert, kaya't dahan-dahan itong umalis. Paglayo niya kay Robert ay sinenyasan niya ang kanyang mga kasama upang iligpit si Robert. Ang mga lalaki ay agad namang tumayo upang lapitan si Robert, ngunit nagkamali sila ng binangga dahil si Robert ay isang skilled retired marine at wala itong kahirap-hirap na pinatumba silang lahat. Maya-maya, umupo siya sa tapat ng lalaking Turko habang inaayos niya ang kanyang manggas. Sinabi niya dito na mamili siya sa dalawa, karaniwang sakit o matanding hirap. At maririnig ang malakas na sigaw pagpasok ng tren sa isang tunnel. Sa sumunod na eksena, makikita natin na si Robert ay nagmamaneo ng isang itim na kotse sa isang lungsod. Nagtatrabaho siya bilang isang lift driver at sa mga sandaling iyon, hinihintay niyang lumabas sa isang gusali ang kanyang pasaherong si Sam. Si Sam ay isang matandang lalaki na nasa gitna ng isang kaso at sinusubukan nitong hanapin ang kanyang kapatid na matagal nang nawala. Si Robert naman ay isang napakadaldal na tao. Madalas siyang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga pasahero at napaka-observant sa kanyang mga isinasakay. Samantala, makikita din natin si Grace, ang ina ng batang babae na iniligtas ni Robert mula sa tren na nagmamadaling pumapasok sa opisina ng kanyang abogado na kung saan ay ligtas na nakabalik ang kanyang anak. Nagyakapan ng mag-ina habang umiiyak. Lahat ng ito ay naging posible dahil kay Robert, ngunit hindi na ito ipinaalam ni Robert sa ina ng bata. Samantala, sa ibang lugar, may isang lalaking nagngangalang Calvert ang umuwi sa bahay. Makikitang hinuhubad nito ang kanyang Amerikana at naglakad papunta sa dining area. Babatiin sana nito ang kanyang asawa, ngunit laking gulat niya nang makita niya itong nakaupo at umiiyak. Puno ng dugo at mga pasa ang mukha ng babae. Bago pa man makapag-react si Calvert, tatlong lalaki ang agad na sumulpot at ang isa sa kanila ang bumaril sa ulo ng kanyang asawa sa kanyang harapan. Pagkatapos ay pinilit nilang umupo si Calvert, iniligay ang baril sa kanyang bibig at hinila ang gatilyo upang palabasin na siya ay nag-suicide. Samantala, balikan natin si Robert na nagpapatuloy sa kanyang trabaho bilang lift driver. Sa kanyang pagdating, habang hinihintay niya ang kanyang pasahero, napansin niya ang isang lalaki na tinutulungang isakay ang isang babae sa kanyang taxi. Si Robert naman ay tahimik lamang itong pinagmamasdan. Naisip niya na posibleng nakadroga ito at ginahasa ang babae. Ilang sandali pa, nagpunta si Robert sa apartment ng lalaki na naghatid sa babae sa kanyang taxi at ipinaalam niya dito na dinala niya ang babae sa hospital, kung saan nalaman na maraming pinsala ang babae sa kanyang katawan. Matapos niyang sabihin sa mga ito ang nangyari at gawin kung ano ang tama, nagulat na lang si Robert nang sinubukan ng lalaki na hampasin siya.
Ngunit mabilis na nakahilag si Robert. Ginamit niya ang ibinigay na card ng lalaki upang laslasan siya at isa-isa silang pinatumban ni Robert. Dito makikita na hindi si Robert ang tipo ng taong dapat mong hamunin. Dahil sa isang kisap mata, kaya nitong baliin ang mga buto ng kanyang mga kalaban. Sanay na sanay si Robert sa bardagulan at tiyombagan at nawawala ang kanyang katinuan pagdating sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng matinding bakbakan, bumalik si Robert sa kanyang bahay kung saan naghihintay naman ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan na si Susan. Nagulat siyang makita ito roon at malugod niya itong tinanggap. Habang sila naman ay naghahapunan, sinabi nito kay Robert na siya ay may kasalukuyang tinatrabaho kasama ang kanyang partner na si Dave. Ito ay isang kaso ng pagpatay sa isang mag-asawa sa Brussels. Ito yung kaso na pinatay yung babae sa harapan ng kanyang asawa at pinalabas na nagpakamatay naman ang lalaki. Sa kanilang pagkukwentuhan, biglang naalala ni Robert na kaarawan pala ng yumaho nitong asawa. Isang bagay na nakalimutan niya. Bilang isang mabuting kaibigan, iminungkain ni Susan sa kanya na lumabas at maghanap ng makakasama sa buhay. Kinabukasan, nakipagkita si Susan kay Dave sa pamamagitan ng internet at doon tinalakay nila ang pagpatay sa Brussels bago nila puntahan ang lokasyon ng insidente. Di nagtagal, sabay nilang binisita ang pinangyarihan ng krimen. At masusi itong inimbestigahan ni Susan. Ilang saglit pa, makikita naman si Susan na papunta sa kanyang silid sa isang hotel. Doon, siya ay inatake ng dalawang lalaki mula sa kanyang likuran bago siya nahuli namang ito sa kanyang kwarto. Ginawa niya ang lahat upang labanan namang ito, ngunit nabigo si Susan. Samantala, makikita si Robert na nakikipagkwentuhan kay Miles Whittaker, isang teenager na nag-aalok na pintahan ng vandalized garden ng kanyang kapitbahay. Ilang sandali pa, nakatanggap ng tawag si Robert mula kay Brian, ang asawa ni Susan. Pinaalam nito ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Agad na lumipad si Robert patungong Washington para sa libing nito at kinalaunan ay sinimulan niyang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga footage ng kamera mula sa hotel at pati na rin ng mga larawan ng pinangyarihan ng krimen. Samantala, makikitang nagsasaya at nagpaparty ang dalawang lalaking pumatay kay Susan nang tumunog ang kanilang cellphone at nang ito ay sagutin, biglang may sumabog na bomba sa kanilang apartment. Doon ay makikita ang isang taong nagplano sa pagsabog na iyon. Isa ito sa mga tatlong lalaki na pumatay sa mag-asawa sa Brussels kanina. Habang iniimbestigahan ni Robert ang pagpatay kay Susan, ay may nakita siyang kakaiba sa CCTV footage mula sa hotel. Di nagtagal, nakipagkita si Robert kay Dave para pag-usapan ang kaso ni Susan at sinabi niya dito na naniniwala siya na pinlano ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-aralan ang kaso na tinatrabaho ni Susan bago ito paslangin at upang matukoy niya kung may kaugnayan ba ang pagkamatay nito sa kasong iyon. Dito, makikita si Robert kung paano mag-isip. Ini-imagine niya na ang kanyang sarili ay nasa pinangyarihan ng krimen at dito naglaro ang kanyang imahinasyon kung ano ang mga posibleng nangyari sa insidente. Pagkatapos ay tinawagan niya si Dave upang i-update sa kanya ang mga taong gumawa ng pagpatay sa mag-asawa at kay Susan ay parehong kaliwete. Ilang saglit pa, habang nagmamaneho si Robert, napansin niya ang kakaibang kilos ng kanyang pasahero at hindi nga siya nagkamali dahil ang lalaki ay biglang bumunot ng kutsilyo at akmang sasaksakin siya. Ngunit mabilis na kumilos si Robert para iliko ang sasakyan. Nagawa niyang tamaan sa mukha ang lalaki at mabilis niya itong nabaril. Lahat ng ito ay nangyari habang siya ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay pinasabog niya ang sasakyan at ang lalaki sa loob para mawala ang ebidensya. Bago yun, sinigurado niya na kunin ang cellphone ng lalaki. Kinabukasan, binisita niya si Dave sa kanyang bahay para sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Sinabi niya na ang taong ipinadala upang patayin siya kahapon ay ipinadala rin ng parehong tao na nasa likuran ng pagpatay sa mag-asawa pati na rin kay Susan. Maya-maya ay nilagay niya ang natagpo ang cellphone sa harap ni Dave at tinawagan niya ang numerong nakita niya dito. Nagsimulang tumunog ang cellphone ni Dave at nagpapakita na siya ang nasa likod ng lahat ng pagpatay. Matagal nang naisip ni Robert ang ideyang iyon, ngunit gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Dave na ipaliwanag ang kanyang sarili. Inamin naman nito ang lahat ng pagpatay. Sinabi niya na naging isa siyang mersenaryo pagkatapos siyang makaramdam na ginamit lamang siya ng gobyerno. At kinailangan niyang patayin si Susan dahil malalaman nito na siya ang nasa likod ng pagpatay sa mag-asawang nasa Brussels.
Pagkatapos ay dinala niya si Robert sa labas upang makilala si Rennick, Ari at Kovac, ang tatlong lalaki na gumawa ng aktwal na pagpatay. Sila ay tinuruan mismo ni Robert nung sila ay nasa CIA pa lamang. Nang makilala sila, ipinangako ni Robert na ipaghihiganti niya ang ginawa ng mga ito kay Susan. Isang araw, pumunta si Dave at ang kanyang tatlong kaibigan sa bahay ni Brian, ang asawa ni Susan, upang patayin din ito. Ngunit hindi na nila ito naabutan pa. Nakita na ni Robert na mangyayari ito, kaya't dinala niya si Brian sa isang safe house. Dahil sa galit, ang mga lalaki ay nagmaneho papunta sa bahay ni Robert, kung saan kasalukuyang nagpipintura si Miles ng dingding ng bahay ni Robert. Naramdaman ni Miles na may kakaibang mangyayari, kaya't agad niyang tinawagan si Robert. Binuksan naman ni Robert ang monitor mula sa kanyang surveillance camera at ginabayan si Miles na magtago sa isang lihim na silid. Sa mga sandaling iyon, nakikita ni Miles si Dave mula sa two-way mirror. Na makita ni Dave ang salamin, naghinala ito at akmang babarilin. Nang biglang tumawag si Robert, sinabi nito sa kanya na nasa isang lugar siya na alam nilang dalawa kung saan ito. Si Dave at ang kanyang mga tauhan ay umalis habang si Miles ay unti-unting lumalabas mula sa kanyang pinagtatakuan. Naisip niya na ang grupo ni Dave ay nakaalis na, ngunit siya ay nagkamali. Tinutukan siya ng baril ng mga ito at ikinulong. Samantala, nagpunta si Robert sa isang bayan kung saan siya dating nakatira. Mapapansin na nagsisilika sa mga tao sa bayan dahil sa paparating na bagyo. Dumating si Dave at ang kanyang mga kaibigan at pilit na pinasok ang bayan at nakapatay pa ng isang pulis nang sila ay harangin ito. Pumunta sila sa lumang bahay ni Robert at iniskan ang buong property para hanapin ito, ngunit siya ay wala kahit saan. Pagkatapos ay siniyasat nila ang nakapalibot na kabahayan, ngunit wala silang makita dito. Nagpasya si Dave na umakyat sa isang tore para makakuha ng magandang view at para mamonitor ang tatlong lalaki habang naghihiwalay sila para hanapin si Robert. Samantala, ang karanasan at kasanayan ni Robert sa pakikipaglaban ay walang kaparis at higit na higit kanino man, kahit papagsamasamahin ng mga karanasan ng kanyang mga kaaway. Bilang paghahanda, naglagay si Robert ng mga bitag para sa kanila na para bang sila'y bulag habang naglalakad. Pumunta si Kovac sa isang bakery kung saan sa tingin niya ay nakita niya si Robert, ngunit nagkamali siya. Binaril siya ni Robert gamit ng isang harpoon at tinamaan naman ito sa ulo. Sinundan siya ni Ari, ngunit nauna siyang nahuli ni Robert at hiniwa pataas pababa ang kanyang buong katawan. Sa mga sandaling iyon, sinundan ni Resnick si Robert sa isa pang tindahan at sa isang itlap, isang malakas na pagsabog kasabay ng mga harina ang nagpatumba sa kanya. At sa wakas, si Dave na lang ang natitira. Ng mga sandaling iyon, nasa ibabaw pa rin ito ng tore habang nakatingin sa kanyang sniper rifle. Nagawa niya makipag-usap kay Robert sa radyo at ipinaalam nito na si Miles ay nakatago sa likod ng isang kotse at babarilin niya ito kung hindi niya isusuko ang kanyang sarili. Nagpaputok si Dave ng ilang putok, ngunit hindi lumabas si Robert. Nang akmang babarilin na niya ang kotse kung saan nakatago si Miles, pinaputokan naman ni Robert ang gulong nito para hindi magawang tamaan ni Dave si Miles. Galit na galit naman si Dave habang hinahanap siya. Maya-maya pa, sa biglaan niyang paglingon, nakita niya si Robert sa tore at sila ay nagpangabot. Tinangka ni Dave na saksakin si Robert, ngunit napakabilis ni Robert para sa kanya. Dahilan upang hindi niya ito tamaan. Dinukot niya ang mata ni Dave, kinuha niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak ito sa tiyan at pagkatapos ay hiniwa niya ang leeg ni Dave mula sa likod. Tinapon siya sa tore kung saan siya ay nahulog sa mga naglalakihang bato at tinangay ng karagatan. Pagkatapos ay agad na hinanap ni Robert si Miles na nanginginig sa sakit dahil sa tama ng baril sa binti. Dinala niya ang kawawang bata sa kanyang lumang bahay upang gamutin ang kanyang sugat at makikita na tinitignan niya ang larawan ng kanyang namatay na asawa na si Vivian sa isang frame. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Miles sa isang bus papunta sa kanyang art school kung saan may lumapit na babae sa kanya at nakipag-usap. Sa kabilang banda, dumating si Fatima, kapitbahay ni Robert, at nakita ang wall painting na may eksenang nagpapaalala sa kanya ng kanyang bansa. Makikita naman si Sam na muling nakasama ang kanyang kapatid na si Magda dahil ito sa tulong ni Susan na ikinuwento ni Robert noon nang siya ay nabubuhay pa. At sa wakas, nang nakabalik naman na si Robert sa kanyang dating bahay, makikitang nakatingin lamang siya ng tahimik sa kalmadong dagat.
Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Sana'y wag mo namang kalimutan na ito ay i-like at mag-subscribe ka na rin sa aking channel. Muli maraming salamat sa iyo kaibigan.